Gandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi Kamusta po. po ang ating napag-usapan? Damdam niyo ba ang pag-ibig ng ating Panginoon? Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. Ayan. Babalik ko na po doon sa umpisa. Alive, awakened by God's love. Namulat po ba tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon? Amen, no? Na-inspire po ba tayo dun sa mga sinabi ng mga kasama natin? Yes! Ayun ang punto ng pag-uusapan natin ngayon. Alam niyo mga kapatid, usually pag nagbibigay kami ng ganitong klase ng topic, nag-aaralan kung ano sasabihin ng isang bahay. No? Pero sa pagkakataon na ito, nais ko sana na mamulat tayo uli. Yung madama natin uli kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Ayaw ipaliwanag pa to. Gusto ko na si Jesus mismo, ang Diyos mismo, yung magsabi kung gaano kanya kamahal. Amen? Ito ay ang kwento ng pag-ibig na hindi sumusunod. Yung Panginoon natin, yung Diyos natin, patuloy na nagmamahal sa atin. Amen? Nakakamdaman ba natin yun? Amen. Nakakamdaman ba natin sa paligid natin yung pag-ibig ng Diyos? No, sabi ko kanina, idagdag nyo yung mga magagandang nakikita nyo. Yung mga amazing na hindi ito kayang likain ng tao. Ito ay galing sa Diyos. No, si Brother Lomi kanina, pinakwento niya yung paglubog ng araw na hinahabol ng barkong sinasakyan nila. Diba? Tapos pag nakakating nila doon, wala na yung araw. Pero kanina, nandun lang yun. That's amazing. May mga tao, pupunta ng Manila Bay, makita lang yung sunset. Amen? May mga tao, umaakyat ng bundok kami. No, yung kabataan ko, aakyat ako ng bundok. Sabi ng mga tao doon, anong ginagawa niyo dyan? Nagpapagod lang kayo. Pero pag nandun ka na sa taas, tutulong mo ang no, sila Ate Agnes, sila Aris, pupunta pa ng Sambales yan. Pupunta ng dagat. No, may dagat naman dito sa Nabutas, pupunta pa doon. Bakit? Kasi nakaramdaman mo yung kapahingahan kasama ng Diyos. Amen? Yung pag-ibig ng Diyos na nadarama natin sa ating pamilya, si Brother Bubu. No? Yung makasama mo yung pamilya mo pagkatapos ng ilang linggo ng pagtatrabaho, nadaramdaman mo ng Diyos. Kaya yung nais kong ibalik sa pagkakataon na ito. Yung muli, maalala natin ang Diyos. Amen? Ang pag-ibig na hindi sumusuko. Simula, may isang Diyos na nagmamahal. Noon, wala pang mundo. Walang liwanag, walang tao, walang buhay. Pero may Diyos. At ang Diyos ay pag-ibig. Hindi siya naglikha dahil kailangan niya ng tao. Hindi siya naglikha dahil kulang siya. Naglikha siya dahil gusto niyang magbahagi ng kanyang pag-ibig. Kompleto na ang Diyos.
Pero gusto ka niyong makasama. Gusto niyang ipadama sa iyo yung pagmamahal niya. At ibinigay niya sa tao ang kanyang hininga. Nagkaroon ka ng buhay. Naging bahagi ka ng pag-ibig. Amen. Pinili kang likhain. Sa simula, nilikha niya ang langit at lupa at nang nilikha niya ang tao, hindi niya lang ito ginawa. Minahal niya ito. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Ibig sabihin, mula pa nagsimula, dala mo na ang marka ng pag-ibig ng Diyos. Nasa na ang pag-ibig sa simula pa. Pagkalayo ng tao, pero hindi ng Diyos. Dumating ang panahon na ang tao ay lumayo sa Diyos. Nagkasala, nagkamali, tumalikod. Pero, hindi tumalikod ang Diyos. Hindi niya sinabi na bahala na kayo. Sa halip, naghanap siya. Nasaan ka? Hindi ito tanong ng galit. Ito ay tanong ng pag-ibig na naghahanap. Sa pagkakaupo natin ngayon, alam niyo, makita kayo ng Diyos. Amen. Hindi ka iiwan. Sa buong kasaysayan, paulit na ipinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Kay Noah, nagbigay siya ng bagong simula. Kay Abraham, nangakong pagpapalain ang lahat. Kay Moises, iniligtas ang kanyang bawat bayan. Sa bawat kwento, iisa ang mensahe. Hindi kanya iiwan. Tandaan natin mga kapatid, kahit anong mangyari sa buhay natin ngayon, hindi kanya iiwan. At ang katuparan nun, binigay niya ang kanyang anak. At dumating ang panahon, hindi na lang salita ang pag-ibig. Hindi na lang basta isang salita yun. Naging tao. Naging tao ang pag-ibig. Ang salita ay naging tao. Si Jesus, hindi lang guro, hindi lang propeta. Siya ang pag-ibig ng Diyos na naglakad sa mundo sa krus. Sa sobrang pagmamahal ng ating Panginoon, naranasan ito ng kanyang anak. Tumapak ito sa lupa, nakasamang mamuhay ng tao. Amen. Hindi nagtapos sa pag-ibig, ang pag-ibig ng Diyos sa krus. Ipinagpatuloy niya ito. Ibinigay niya ang Espiritu Santo. Hindi bilang alaala, kundi bilang presensya.
tatanggap kayo ng kapangyarihan ng Diyos ay hindi lang kwento ng nakaraan. Hindi lang sa history. Hanggang ngayon, nadarama natin siya dahil sa banal na Espiritu Santo. Siya ay buhay at kumikilos ngayon. Amen. Buhay ang Panginoon. Nasa bawat isa natin siya sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo. At hindi pa na matapos yun. Nagtatag siya ng simbahan. Isang komunidad ng pag-ibig. At hindi niya tayo iniwan mag-isa. Itinatag niya ang kanyang simbahan. Hindi lang bilang institusyon lang, kundi bilang pamilyang minamahal niya. Dito, patuloy nating makakanasan ng pag-ibig sa salita, sa sakramento, sa bawat isa. At ang pinakamahalagang bahagi ng kwento ng pag-ibig ng Diyos, hindi ito tungkol sa kanila, kundi ito ay tungkol sa iyo. Sa bawat isa. Sa iyo mismo. Ang parehong Diyos na lumikha, ang parehong Diyos na naghanap, ang parehong Diyos na nagbigay, ay siya ng Diyos na nagmamahal sa iyo ngayon. Hindi nagbabago ang Diyos. Hindi pa tapos ang kwento dahil kasama ka dito. Amen. Kasama ka sa pagmamahal ng ating Panginoon. Mula sa simula hanggang ngayon, iisa ang tayo ng Diyos. Mahal ka niya. Mga kapatid, sabihin nga natin, mahal ako ng Diyos. Hawakan natin yung mga puso natin, yung dibdib natin, damdamin natin, mahal ako ng Diyos. Mahal mo ko lang. Palakapatan mo natin ating Panginoon. Alam natin mga kapatid, sa buhay natin, hindi nawawala yung pagsundo. Amen. Pero may mga tao, higit pa sa nararamdaman mo, yung pinagdadaanan nila. Kung may pagkakataon na pag wala tayong trabaho, hindi halos tayong makakain, nalulungkot tayo, nasasaktan tayo kasi hindi natin ito mabubuhay sa pamilya natin. Pero alam niyo, may mga tao, 3 araw, 1 linggo, hindi pa kumakain. Diba? May mga pagkakataon na problema natin, ang hilit lang ng panahon. May mga tao, walang tahanan. Nandun sila sa gitna ng daan. Diba? Pero ganun ba yung pangako ng Panginoon? Pag-ibig ng Diyos ay hindi magbabago. Nakakanasan ng tao yung mga ganong klase ng paghihirap. Pero kung maaalala mo, yung kwento, ilasa mo, nakanasan niya lahat ng paghihirap na yun. Sobra-sobra. Pero nandun sa kamatayan, nandun yung pinakapangako ng ating Panginoon. Hindi natatapos yung pag-ibig niya. Amen. Sa pagkakataon mo ito, nais ko sanang tignan ninyo yung langawang ito.
Sabi niya ganito. Yayakan niya. Parang gusto kanyang yakapin. Amen. Gusto niya yakapin ka ng mahigpit. At ipadamahan yung pag-ibig niya na noon pa, nais niya ng maramdaman mo. Lalo na sa mga pagkakataon, naguguluhan ka, nahihirapan ka. Sabi niya, mahal ka niya.